Hello guys, good morning sa ating mga followers. Shout out sa ating mga diehard supporters. Shout out sa ating mga listeners na nakaabang sa ating i-upload sa YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang talakay natin dito ang tungkol sa pera nga hindi makalimutan sa mamayang Pilipino. Kasi natahimik ang usapin ng malita-malitang pera. Bakit anyo? No? Ang hinaharap nila ang impeachment ni BP Sara. Bakit ganon sila? No? So, itong umaga ngayon, ito ang ating talakayin na bigyan natin ng reaksyon, bigyan nating pansin kasi hindi tayo dito titigil sa pagsalita sa social media o sa kahanginan na bilang public servant dito sa ating channel. Ang ating mga naumpisahan talagang ituloy-tuloy na to hanggat matatapos ang mga problema sa bayan, hanggat kailan na tayo po o kayo dito sa ating channel. Nga ako po magpasalamat kayo nakasupport sa ating channel o nakasubaybay sa ating programa, sa ating content dito tungkol sa mga usapin ng malita-malitang pera. So, ulitin ko, ang ating talakayin, bigyan nating pansin ang tungkol sa pera nga malita-malita. Bakit hindi hindi napag-usapan doon? Ang napag-usapan nila doon ang isang impeachment ni BP Sara. Ngayon, ang impeachment para sa ganun hindi sila makagalaw si BP Sara o hindi makaupo sa pagkapresidente sa 2028. Yun ang ilang inaano kasi takot sila kung si BP Sara ay makaupo manalo sa 2028, sila lahat mananagot. Simula sa kay Tory, no? Simula kay paghuli ni Pastor Kibuloy, no? Nga wala namang kapasikaran o walang katotohanan nga ebidensya. Pangalawa, doon kay Duterte, gikidnap, dinala sa daig. Ang rason, doon siya manatili, doon siya haharap sa batas. Ang ating batas wala ng jurisdiction. Kumbaga, may jurisdiction tayo pero hindi na nila pinairal ang jurisdiction natin dito. Ang ating constitution, baliwala na yon. Ang batas nila ay isang under sa oligarkiya, under sa mga ICC dahil kuno sila ay isang bilang may kasalanan si Duterte sa war on drugs. Pero kung tutusin natin yan para sa ating bayan, mga kababayan, kung kayo ang ating tanungin dito, papayag ba kayo nga si BP Sara hindi makaupo? Bilong mag-comment kayo dito, i-share itong video, kayo dito sa ating channel kung papayag ba kayo nga ma-impeach si Inday Sara. Pag hindi ma-impeach si Inday Sara, papayag ba kayo nga ituloy ang ating pag-upo ni Inday Sara sa 2028? So ito mga kababayan, balik tayo doon sa malita-malitang pera. Bakit anyo ay hindi na napapag-usapan ang ating malita-malitang pera? Nasaan na ba ngayon? Bakit natahimik? So ngayon ang ating talakayin mga kababayan, ito nga umaga, dahil sa ating mga kahirapan sa bilihin,
nga simula sa maliliit na bilihin moabot ng 200. Magkano ang per kilo bigas? 60, 80, 70 pinakataas. So ngayon mga kababayan, papayag ba kayo na hindi tayo gagalaw? Papayag ba kayo na hindi tayo magsalita sa ganitong sitwasyon natin? Nasaan ang perang ninakaw nila? Bakit sobrang mahal ang mga bilihin? Ang petrolyo bakit sobrang mahal? Ang diesel bakit sobrang mahal? Yun ang ating ay hinahanap natin, ang pera dito sa mamayang Pilipino nga ninakaw nila. Kung nasaan na. Ang hinaharap nila ang impeachment ni Inday Sara, kasi nagpalapit na ang impeachment ni Inday Sara, o palapit na rin ang 2028, 2 taon na lang. So mga kababayan, papayag ba kayo na ganito lang tayo lagi? Papayag ba kayo nga ma-impeach si Inday Sara? Kung ako ang tanungin sa inyo mga kababayan, opinion ko lang, hindi ako papayag nga si Inday Sara ma-impeach. Inday Sara, sasabihin ko sa iyo, yung ligasiya mo, ituloy mo. Yung mga pangarap mo sa ating bayan, pangarap mo sa ating mamayang Pilipino, ituloy mo yan. Walang makapigil sa iyo. Support ang mga mamayang Pilipino sa iyo. Ang taong bayan, support sa iyo. Kasi nakikita na sa taong mamayang Pilipino nga ang pagdala ni Roa Rodrigo Duterte, na siya pa ang noong kasagsagan pang siya pa ang presidente sa ating bayan o sa ating Republika ng Pilipinas. Maganda ang mga halikain niya, maraming mga build na trabaho, walang naghihirap kahit mayroong sumabak nga pandemya noon, pero nalutas. Hindi kagaya na ngayon nga sobrang hirap, sobrang gutom ang mamayang Pilipino. So yan ang ligasiya mo, ituloy mo yan. Huwag kang matatakot, pero mag-ingat ka, BP Sara. Baka trader rin ka. Alam mo na natin yan. Ang mga kalakaran ng mga oligarkiya, Marcos admin, Marcos administrasyon, no? So mag-ingat kayo. Ito ang ating balikan. Ang pira nga malita-malita ay hindi na napag-usapan, di ba? Naalala ninyo mga kababayan, hindi na napag-usapan. Kasi kung ang pira ang pag-usapan, may ilihis naman nila. So ngayon magtatanong tayo, nasaan si Bongbong? Bakit hindi napapakita nga ilang buwan? Totoo ba napatay na? Ito dito sa social media tayo ay wala namang sabihin na, uy, sana ikaw maganon, mangyari ka na. Diba? Nagtatanong lang tayo sa mamayang Pilipino, o ang mamayang Pilipino nagtatanong din na nasaan na si Bongbong? Buhay pa ba o patay na ba? Bakit itatatago nila ni Claire Castro nga isang ganap nga kasinungalingan, gawa-gawa ng mga kwentong walang katotohanan, no? So alam niyan na ang mamayang Pilipino wala nang maniwala sa inyo dahil sa iyong mga ginagawang mga hindi magaganda sa ating bayan, di ba? Isa pa rin ito, si Boying, kapatid ni Boying Rimulya, no? Nga may nagkarpinter doon, naghalo ng simento, tawag nito ay hinuhuli kuno kay nakahubad. Bakit ganon ang nangyari? Pero di nyo kaya ang nandyan sa gobyerno paghuli nga mayroong karapatan sila nga nagsigaw.
ang mamayang Pilipino nga nandyan naghanap buhay, sarili pa niya, pamamahay ginagawa niya, hinuhuli, tinitikitan, kuno kay wala yung damit, no, nakahubad. Grabe si ano, kapatid ni Remulla. Grabe, grabe ang malupit kasi sa ano, itong administrasyon malupit. Wala sa hulog. So comment kayo dito mga kababayan. Di maganda yung mga halikain nila ni Admin Marcos. Like, nakita nga, naghahalo lang nakahubad. Inaano nila, no? Tinikitan tapos binibidyoan, pinopost na bakit na nakahubad ka. Ang gusto nila mga kababayan, nakabarong. Oh. Pinakita sa post na viral yun, di ba? Viral. Ito si tawag nitong Boying na to, yung kapatid ni Boying. Kasi may balak nga to takbo ng pagka taas-taasan nga posisyon. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo mga kababayan. Boto yun. Maraming galit sa'yo mga kababayan. So, balik tayo dito sa ating Inday Sara. Si Inday Sara lagi nakaharap sa impeachment pero walang umuusad o walang ano kung hindi panglipusta lang sa kanila yun, pang abuso na sa mga inaabuso ang mga Duterte. So doon naman tayo kay Roa Rodrigo Duterte ay kahit papaano siya ay nakasupport din sa ating mga kababayan ng mga nandoon sa daig, hindi na pinabayaan dahil kung ano ang kasi si Butchiki ay nakialam na kay sa ating mahal nga Pangulo si Roa Rodrigo Duterte kasi para siya ring Pilipino, no? Ang kalagayan niya para siyang Pilipino. So, ganun si Butchiki naka-humble o ka-mahal niya ang Pilipino, lalo sa ating mga OFW. So, shout out sa inyong si Butchiki, shout out sa inyo. Good morning sa inyo dyan, sa ating mga followers dyan, sa ating mga listeners sa sa ibang bansa, sa ating mga diehard supporters dyan sa kay Tatay Duterte, shout out sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Hanggang dito lang tayo mga kababayan. God bless, mabuhay. Mag-ingat tayo araw-araw.